ibigay mo naman yung spotlight kay Kaloy. Ume-epal, sorry for the term kasi yun naman talagang tinatawag doon kay Chloe, di ba? So, Marites! Ayan, minamalat na ako dahil ang sasaya namin ngayon. Dahil nga live na naman kami. At eto na naman na yung favorite na Fab Four. At bagong chika, mga Marites, bati muna ako sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean Junardo. ano ba yun? May mga testing ano yun? At ako po ang inyong unbearable Professor Ambet Nabus Malatga. At ang inyong PhD, Rose Garcia. Na ganon ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Bongga, ang saya-saya ni June ngayon. Oh, diba? Iba naman kasamantala kanina attitude siya kasi wala pa raw siyang make-up. Nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa ating channel. Kung bago pa lang kayo dito, please don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss ang ating weekly episodes at para hindi kayo mahuli sa iba pang mga showbiz-related content. Oh, pa! Okay mga Marites, simulan na po natin na Agad-agad! isang linggong Chismis! Hayaan natin sila. Kaya mo na. Diyos ko, Hayaan mo na, oh. Ka-message ko pa naman si ano, kababel Sino? ko si Yorme. Mamaya nandun nga, meron i-report namin. Ito na, simulan na po natin, mga Marites. Baron Geisler, dead ma sa bashing, pagbati sa anak kay Nadia Montenegro, sincere. Prof? Yes, kasi kamakailan nag-celebrate ng kanyang 18th birthday. 18 no, nagdebut na. Ere-ere? Yes, si Gandang Sofia, bata. napakagandang bagets. So, binati niya, pero via social media. Kaya syempre, as usual, nakatanggap siya ngayon ng mga bashing. Alam mo na mga tawag sa kanya, di ba? Napaandar, pabibo, ayan. Nagpaparandam ka lang kasi ganito, ganyan. Ba't hindi mo na lang gawin? Dahil hindi naman natin alam kung ginawa ba niya yan ng Personal. tinawagan na lang niya ng personal or what. Although before, sinasabi naman ni Nadia na ayaw na nga nilang as much as possible magkaroon ng mas malalim pang whatsoever. Pero hindi naman niya tinatanggalan ng karapatan itong si Baron para maging tatay man nito na. But yung bata na yata ang nagdesisyon before. So 18th birthday na siya, hindi natin alam kung ano. Happy birthday! Pero si Baron, bilang tatay, binati niya yung anak niya. Happy birthday. Dapat sineselebrate ang mga birthday. Yes, Siyempre, diba? hindi mo naman maiwasan kasi siyempre, may history. Tapos biglang eto naglumalabas, bumabati. Tapos sa social media pa. Ayan na. Kaya, nabibigyan ng kulay. Ang tanong ko, nung bang hindi pa inaamin, bumabati ba? Yun na nga Mukhang hindi natin alam. Kasi kailan lang siya na-introduce sa anak niya, di ba? Hindi nga siya Alam naman, di ba? Hindi alam, pero kailan lang siya i-introduce na pinakilala ni Nadia Yan, na ito yung tatay mo, ganyan. Tapos binigyan sila ng time na mag-banding. Tapos imbis na sarilinin, pinost agad nito ni Baron. Kaya medyo nag-interview siya. Although, bago pa i-introduce ni Nadia, alam naman na ni Baron. Oo. At saka alam ng madla. Kaya nga, alam naman ni Baron. So, kung ang point ko lang, no need to wait for the introduction kung sakali para batiin ng happy birthday. Or, I don't know. Kung kaya ang tanong ko, kung in the past ba, ay bumabate, nakakabate. Baka hindi nakakarating. Baka hindi nakakarating. Baka binabla. Yung social media, kaya baka naman nagkakaroon ng notion ng mga, lalo na mga netizens na bakit ngayon lang o ba't ngayon bumabate. At saka pinapublic. yun Before nga. kasi hindi. Yun, Is binati. Yun. Diba? May pagbati. Kaya nga ito si Claudine Barreto, tinanong kung bakit lagi may kaaway. Baka siya na ang may problema niya baka siya ang problema ng fan, PhD. Hindi problema ng fan. Baka Ito, siya ang may problema. Ayon sa fan. Okay. Ayon sa mga fans. The continuation pa rin to nung ni-report natin last time. Nag-post kasi si Claudine na siya ay Sasalita. IG live. Pero so I'm sure nung araw na yun na pinost niya, napakaraming most likely nag-abang. Netizens and from the press for sure, di ba? Kasi pwedeng isulat, pwedeng i-report.
Kaso, biglang post si Claudine na hindi daw siya makakapag-IG live kasi siya ay may sakit. Oo. Lagi na lang naman di ba? Sabi mo nga. Anyway, yun ang sabi niya. Malay natin kung Kung ano nga, kung may naman. sakit nga ba or what, no? Pero yun ang kanyang excuse. Oo. Tapos may nag-comment na fan. Nagpakilalang daw, fan daw siya. Na sabi niya, bakit palagi kang, parang gano'n, bakit palagi kang may kaaway? Sumagot o wala naman? Baka ikaw na ang may problema. Something like that, ha? Oo, comment yan, Sinagot ha? ni Claudine. Oo. Ano? Ang sagot niya, sa umpisa pa lang, parang sabi niya, may hinala na siya. Parang may hinala siya na yung fan na yun, ang nagkapakilalang fan, ay siguro sila Janelle o yung mga BFF Kumbaga yung kaaway niya. Oo, baka. Minimension ko rin yung name ni Janelle kasi nagsalita naman, di ba? Yun. So, sabi niya, alam ko na yan, yung style or something like that. Tapos, sabi ni Claudine, na-explain niya, may mga sinabi siya na, yun nga daw, magkahalita na siya kasi ganon-ganon, ganyan-ganyan, kaso hindi pa nangyari. At nabanggit din niya sa mahabang sagot niya doon na nabanggit din niya at nadamay niya ang pangalan ni Miss LT. Lorna Tolentino. And the Legends. Oh, Kasi bakit? daw, parang nag-i-insinuate na itong kanyang mga nakakaaway or yung pinapatamaan niya sa kanyang post ay parang may something din, di umano, ayon kay Claudine, dito kala Miss LT. Ewan ko lang kung aware si Miss LT dito na siya ay nabanggit. Ano ibig sabihin na may something? Kaaway din? Oo, parang may issue ganon. rin. Oo, May parang may issue. issue din. Halimbawa, kung si Janelle man yun, may issue rin si LT kay Janelle. Oo, or posibleng si yung Janelle. ibang friend na Ni Miss involved. LT. Hindi kay Claudine. May issue si LT. May issue yung mga pinapatamaan ni Claudine kay Claudine. Pero dahil nagbanggit pa si Claudine, kumbaga sa away-away, Damay-damay. nagdawit ka. Ikaw nga rin, Mr. Fu, may issue ka kay ganito, ganyan. Exactly. Kaya mo LT, di ba? Alam mo na yan. Ay, naku, lagi ko nakikita sa Shangri-La. Sino? Si Miss LT. Kasasabi sa'yo, alam mo na. Sabi niya sa akin. So yun nga. Pero as of this time, wala pa rin. Hindi pa rin naman nagkahalita si Claudine or At hindi pa natutuloy yung pagla-live niya. hindi pa natutuloy yung pagla-live. Dito na lang niya i-live. Dito Tawagin mo nga si Claudine. Dito nga lang daw i-live. Claudine. Total matagal na niya sinasabing Mag-guest try siya mag-guest dito. Oo, nakailang diba? championship na yung Cream Light. Miss Claudine, tumawag ka na dito kay Miss Rose ngayon. Pwede ka namin i-live. Diba? Dali. O para panig naman niya. Oo naman, di ba? To be fair. Okay, Yes. sige. Marco Gumabaw at Christine Reyes, may pinagdaraanan? Yes! Ay, grabe din yan. Kasi nag-birthday din si Marco ng kanyang 30th birthday naman. 30 years old na pala siya. Last August 14. At nakasama niya yung kanyang mga kapamilya, mga close friends. Tapos nagulat lang, nagtatanong, nasaan si Christine? Kasi for the longest time nga naman, sa bawat mga okasyon nila, ang sweet-sweet nila, nagpo-post, nanonood lang ng mga games, mga basketball, volleyball. Nagiging tatay pa nga si Marco nung anak dahil siya ang tagabili ng mga drinks, mga ganyan. Pero nung mag-birthday, ni greetings, wala. At nag-off ng kanyang social media itong si Christine. Kaya di umano, ano bang pinagdadaanan may pinagdadaanan ba itong dalawa? Kasi nagsimula lang daw yan. Di umano, chismis na nakuha ng taga Marites na simula daw kasi mag-announce ng engagement itong ate ni Marco na si Michelle. Parang may issue na dun sa dalawa. Sa kung anong connect. Anong connect? Kasi nga daw parang waiting daw pala itong si Christine before pa na napag-usapan Na sila nila naman. na sila sana mauuna or something like that. Hindi natin alam kung kumpirmado yan or what, pero may chikang gano'n. Actually, sa Twitter or sa X, may blind item yung mga netizen. Tapos kapag, kung susuriin mo mabuti, ang lumalabas, Marco and Christine. At ano nga ang issue sinasabi? Hindi, sinasabi lang na walay na raw. Yun. Di ba parang kakaano lang nila? Pero may update ako dyan. Ngayon lang. Bumati si Christine kay Marco. At ang greetings niya ay picture nilang dalawa at ang nakalagay, mahal ko yan, 30 na siya. Something like that. Tapos, nakausap ko din si Arniel Serrato, ang ating kasamahan sa Empress. Dahil alam naman natin na very close to Aramina. So, tinanong niya kung totoo bang
break na sina Christina at saka si Marco. Kasi unang-una nga, para kasing may pattern pagka nag-deactivate or nag-unfollow ganyan. Although they still followed each other. Sinabi ni Ara na true, walang katotohanan daw yung breakup dahil super okay pa rin daw ang dalawa. Baka nga may pinagdadaanan that's from lang. Ara. Kaya sabi ko naman, ay kasi hindi yung masisisi yung mga netizens na mag-speculate dahil sanay talaga na very visible sila together. Sa bawat nila, meron silang pinupost. Kaya Special na okasyon yung birthday. Yes. Kaya baka may pinagdadaanan. Maybe that's the term. Hindi pa naman siguro break or hindi pa naman siguro Wala naman tayo ganon. sabi namin pinagdadaanan. Yan. Kaya posibleng may pinagdadaanan. Okay, tidaanan nyo lang. Marco, Christy, matanda na kayo. Ay, gusto ko tama yun. mali, di ba? Oo, 30 na, no? Oo. Yung isa naman 30 plus. Alam na nila, tama at mali. Parang kami, alam na namin. Talaga? Okay. May I add. Kasi daw si Christy, nakafocus daw ngayon doon sa kanyang movie with Bossing yan? and Piolo, Okay. The Kingdom. Kingdom. Sabi ko naman, Ano na naman kailangan ang mo connect? mag-focus ng ganong katindi doon sa movie. Hindi naman siya yung tipong... Hindi naman siya bida ron. Sa kanya naman siya yung tipong movie na parang talagang... Yung parang Didibdibin buwis mo na. buhay. Oo. Kaya natanong, anong connect? Kaya nakafocus daw doon, kaya nag-deactivate Hindi, tsaka ng nakakaloka account. yung mga connect yung una, yung pag-announce ni Michelle. Di umano daw na. Naka-apekto yun sa relasyon. Tapos ito naman, movie. Ano ba yun? Para lang may Kaya connect. daw nag-deactivate ng account kasi nakafocus muna doon Sa movie. Pero medyo di ko binili yun Sabi ko, ano naman ang sobrang i-focus doon sa movie? Parang gano'n. Ito na sa on the lighter side, mga Marites. Ito, EB Dabarkas, instant fans ni Yulo na dumalaw Kanina, sa Itbulaga. Nakita ko post si Sir Joey kasama kanya-kanyang niya. post. Ito siya. Siyempre naman lahat magiging instant fan. Di ba? Correct, oo. Itong umiiyak ba ito? Yun yung sister niya? Hindi, sa yung Dear Heart yata ito. Iba yan. Yung Alam ko yung... hiling-hiling. Kasi may kapatid siya na dati lumalabas sa Itbulaga Sino? yung kapatid ni Yulo. Hindi ko alam. Nag-gymnast din. Baka nag-training para sa 28 Olympics. Ay, aray Okay. ko. 28. ang Kailangan tayo, mo nang ano? ma-qualify. Oo. Ayan, meron siguro din sa tinawag, ito yung batang, yung Dear Itbulaga. Ay, yung may sumusulat sila. Sumusulat, hiling-hiling. Tapos siguro yan. Kasi nga, may lakad kanina sa MMDA. Kaya Oo. Nasaan si Chloe? Nasa mamaya na ito. backstage. Nasa backstage. Basta may Nasa picture dressing sila, room. lahat sila talagang fiesta ang atmosphere. Kasi ata, bumisita rin sila sa Signal TV. Kasi nga, sponsor yun ng Olympics. Yes. At saka si MVP, MVP, bilang may-ari. Nakita ko naman yan. Patron. Signal. Nakita ko naman yung post ni RC Baltasar at ni Francis Libiran. Ayun. Yun. Yan. Sige. Ito naman. Prof. EJ Obiena. Tinabog si Carlos Yulo. Bakit naman? Kasi Prof? nga, ito pala si EJ Obiena, ang bongga ng Chinese connection. Chinese connection! Hindi naman siya Chinese dyan. Siyang kay Check, Chuchu, something. At saka yung mga charitable institutions sa malalaki na mga pinatatakbo ng mga incheck dito, sa kanya pala lahat nakasuporta. So parang tahimik lang, although hindi siya nakamedalya, nag-4th place siya sa kanyang pole vault na event, siyang pinupuri, nakakakuha ng positive na impression sa mga tao, lalo pat yung kanyang girlfriend na athlete at Olympian. German na hindi ume-epal kagaya. Ume-epal, sorry for the term kasi yun naman talaga tinatawag doon kay Chloe, di ba? So, tapos yung very supportive parents, kahit may mga issue daw before din tungkol sa pera, ganyan-ganyan, hindi na masyadong inaano in public. At ang bongga nga doon, yung Chinese community dito sa Pilipinas, siya talagang minamano. Nagbinigyan siya ng pera. Di ba? Pera rin mga Chinese groups, foundation. Una yung Chiang Kai-shek. Tapos may Chinese foundation na binigyan siya ng pera. Lahat. I'm sure. Million din. Baka dahil Chinese siya. Baka dahil Chinese. Meron yata Chinese dugo. blood. Pero support kasi. Kasi ganyan naman ang community ng mga Chinese di ba? Pag ganun talaga sila. Kuyog yun Kaya natin sinasabing kinabog kasi tatahimik lang pala, pero
bongga rin pala ang mga nakukuhang ano. Suporta. At saka mga financial ano. Kasi syempre si Carlos, alam natin, kumbaga pwede natin i-compute. Pero si yung kay EJ, hindi, pasikreto. Yes. Pero hindi naman siya nahuhuli sa mga blessings. Basta may siya natanggap. Ang nakakalungkot lang, bumaba yung ranking niya dahil sa panalo niyang fourth. Di ba number 2 siya sa worldwide. sa pole vault. Nag-number Sa 3. nangyari, nag-number 3 na siya. Okay lang yun. It's okay lang yun. May 2028 pa. Feeling ko doon, ano na siya doon. Mag-get luck na niya. Oo, pero matindi yung may chance. Ang hirap talunin. Parang yung gumano Di ng ba? Yung Sweden. Oo, di ba? Anyway, wish you luck, EJ. Yes, EJ. At ito na. Tal, siyempre pinag-uusapan pa rin si Carlos Yulo, GF ni Carlos, dumistansya sa media pagdating sa bansa. Talaga? Yes, di ba? Dahil nga nung interview siya ni Maris Umali nung pagdating, ay, andit pala si Klo. Klo talaga. Ano, parang naging Wow, Klo. close kayo Tapos? No interviews, please, sabi niya. Siya Yun, na tsaka hindi siya mo. masyadong nakikita. Hindi nga siya, sumakay pa sa float. Ay, yung tatay nga wala sa float, nasa ano. Di ba nasa audience? Nasa audience. Tapos may ano. Nandito ang papa mo. Siyempre, hindi natin masisisi dahil nga sa backlash. Yan na. Backlash na backlash. Diba? Pero sabi ng friend ko, nung turn over yung ano, yung Condo. para magkasama naman sila. Kasama doon. At doon na sila natulog. Hindi ko alam kung kasama si Grabe. Chloe, pero definitely, ang sabi ng Mega World, ng McKinley, doon na Ito yung matutulog. 30 million? 45 yata. May pinakita 30 yun. million worth. More than. More than parang 32, More than. 45 yata. Kahit 3 bedroom na kasi, di ba? Baka naman doon sa isang bedroom na tulog. Yeah, doon na, sabi nung friend ko, doon na matutulog si Kaloy. Ay, hindi lang niya sinabi kasi sabi niya, dito na sila matutulog. Given na yun naman. Hindi, ang balita ko, dahil nga di ba, ang dami nang nagko-comment, nagsasabi na, bigay mo naman ng spotlight kay Kaloy. Yes. Which is for me, tama lang. Oo. Siguro, since then, medyo, baka may Lumaylo. nagsabi na rin Oo, na, diba? Dumistansya na siya. dumistansya naman. Pero sa Malacanang, nakita ko, andun pa rin siya nakatayo doon sa, doon medyo nakakalungkot din, dahil nga hindi pa okay si Kaloy with the family. Usually, pagka ganyan na, di ba? Pamilya All dapat. happy pamilya talaga yung kasama. Kaya medyo nanega doon si Kaloy. Di ba nag-A sila doon, di ba? Hindi ko mga... Hayaan mo na yung A na yan. Halika na. Pero ayaw ni Sean. Si Sean ay mukhang pro. Pro girl. Pro girl siya? Oh, yes. Nababasa ko Nagpo-floor exercise ka rin? Okay, ito naman. Mami Junesia, nag-trending sa X dahil sa payo kay Kaloy, PhD. Ayan. So, si Mami, alam naman natin, si Mami din naman ay isa sa mga karakter din talaga sa buhay ni pambansang kamaoma ni P, di ba? At saka sa buhay nating lahat. Talaga ba? Anyway, karakter naman talaga si Mami D. Pero At sa may video ba? meron siyang payo at nag-trending siya sa Twitter or X. Kahapon ba to o ngayon lang? Parang kanina ko nakita trending pa rin siya. At yung payo niya, may payo siya kay Kaloy. Ano sabi? Ang sabi niya, Kaloy, Yan. ayan pa lang. Carlos Yulo, mahalin mo ang nanay mo. Huwag ka magtanim ng kim-kim ng samang loob. Mahal na mahal ka sa mama mo, nanay mo. Mahalin mo siya sa lubos na ng pagmamahal bilang nanay. Kaya mahal na mahal ka niya. Yan lang ang payo ko sa iyo bilang nanay. Mga alaso. Okay, diba? Kabilaan, liig kamay, kaliwat, kanan. Ayun, yun ang sabi ni Mami D. Tama naman. Tama naman. Tama At naman. saka ako naman, syempre hindi din naman natin pwedeng i-discount din na somehow, may malaki rin naman ang pagkukulang ng Mami ni Kaloy. Nandun na nga tayo, di ba? Pero maganda rin siguro na bilang nanay, minsan bilang nanay, pwede ka din namang mag-step down ng konti in terms of
I don't know kung pride tong katawagin na to or what, na magkausap kayo ng anak mo. Actually, Yun. feeling ko nag-step Sana down. nga. Nag-step down Sana kasi nga. humingi na siya ng tawa, humingi na siya ng Pero di pa sila yata. Kasi nga sarado pa itong si Kaloy. So si Kaloy ang yun. sarado. Si Kaloy. Actually, si Miss Ai de las Alas, nagbigay din siya ng message. Ganyan din, ha? Oo, ganyan din. Ang sinasabi din niya na Sa nanay rin. Siya pa nga, ang sinabi, ni-refer pa niya, parang nirelate niya sa sarili niya na siya daw, yung meron doon naging karelasyon si Miss Ai na ayaw ng nanay niya. Tapos, buti na lang din daw, sinunod niya dahil hindi rin din pala naging maganda. Hindi, parang hindi niya sinunod kaya napariwara siya or something to that effect. Tapos, pero ito daw si Gerald. Gerald. Gerald na asawa niya ngayon, botong-boto yung kanyang nanay. Kaya sinasabi niya na, tignan mo, si Mother Gerald knows pala. best. Mother knows best. Yun ang sabi ni Miss Ai. Eventually, ganun yung papunta. Kaya lang nakakalungkot lang kasi yun na nga lumabas na, sumabog na sa media na dapat hindi. Yun lang. Kumbaga yung talagang dapat sobrang saya, Sana naging personal na lang talaga. Kung meron nagre-rejoice tayo. Nagre-rejoice naman tayo for the win. Yun lang. Tuloy lang po tayo mga Marites. Ito. Model na naging kaibigan ni Vong Navarro sa kulungan, nakalaya na rin. Yes. Interesado ka yan. Napanood ko yan, interview kay Yan si Aaron Cruz. Nag-guest siya o nag-taping kami sa WTFU. Kasi itong si Aaron Cruz, isa siyang model. Kontesero. Okay, so nung hindi pa siya nasangkot sa isang gulo, na-guest kayo sa WTFU. Tapos, 2019, nasangkot siya sa droga. Tapos, allegedly. Kasi dininay niya yan. dininay niya. Hanggang ngayon, dinidinay niya hanggang sa makalaya siya. So, nung nakulong siya, na-detain siya sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City Jail. Nung pinasok din dun si Vong Navarro, ang ginawa daw ng mga warden ay pinagsama sila sa selda. At nagkasama sila ni Vong ng 1 buwan. At naging magkaibigan sila at syempre pareho sila ng inaasam ng mga panahon na yan na makalaya sila. Naunang nakalabas si Vong, tapos sumunod naman siya. Pero si Aaron, nakalabas lang siya parang 2 weeks ago o 3 weeks ago. At acquitted siya Acquitted siya kaya siya nakalabas. Pero inabot ng 5 taon. Nakulong siya buong pandemic. Buong pandemic at talagang pinagdasal niya at nagbago talagang pananaw niya sa buhay kasi 25 anyos nung pumasok siya sa kulungan. 31 na siya ngayon. Tapos, ang eksena nga daw nila, pinaalala pa daw ni Aaron kay Vong na, sumali ako sa bida man, naging finalist ako, tapos na-interview mo pa nga ako. Siyempre, sa dami ba naman ng na-interview ni Vong, hindi niya maalala. Di ba may dalaw? So, yung family, may dalang phone. So, nagpadala ng picture. Pinakita niya kay Vong. At doon na nagkakilala na sila. Tapos, nagkayakapan daw sila nung aalis na si Vong. Nagkaiyakan naman. Nagkaiyakan at nagkayakapan. Pero nung mapanood ko interview, tawan-tawa ko kasi tinanong ni OG Diaz doon na, totoo ba na nangyayari sa kulungan na kayo-kayo na lang dahil wala nang mga lalaki? Hindi naman daw niya naranasan pero naririnig niya, nababalita niya na meron nga nanggaganap na pag naghahanap na ng mga lalaki. Meron na. Tapos may bading doon na nagkagusto sa kanya sa loob. Sinabi rin niya sa akin yan, na parang, pero lang naman daw, normal lang naman kasi nga puro lalaki sila sa loob. Normal lang. Hindi, normal lang naman dahil may bading sa loob. So syempre, kung gwapo siya, borta siya, so magkakagusto talaga. Pero siya naman daw kasi hindi siya sumasali sa mga grupo-grupo kasi syempre yung mga grupo-grupo yan. Lalo na yung pagpapatato. Hindi rin siya nagpatato kasi nga ayaw naman daw niya. So ngayon, hindi pa daw niya na-effortan na kausapin si Vong pero balak din niya kasi kakalaya lang niya. So inuna niya muna yung kanyang pamilya at gusto pa rin niya ituloy ang kanyang pagka-showbiz. Correct. May tsura naman siya. Pogi siya. Babayat lang siya, okay? Ito. Nang may interview mo, pinahubad mo? Hindi. Hindi. Yan yung special edition ng WTFU kasi eto pa. Nung tinanong ko talaga kasi in-interview niya normally pinahubad mo. Yan iba nga, nakabalot na balot. Balot na balot. Kasi puti ang kurtina namin, hindi yan dark. Para malinis, diba? Para malinis. Pero nung gines ko siya, bago siya masangkot doon sa drugs, na acquitted naman po siya, nagubad siya sa show. Tapos, ang kinaklaro ko lang. So yun, so gusto pa rin niya mag-showbiz at diba? Pwede mong isama sa agency. Ito, and/happy for you, naka 20M daw.
The first day, PhD, totoo ba to? Well, yan ang sabi ng Star Cinema. Na naka 20M daw ang first day gross ng Unhappy For You. Although in all fairness naman, na marami nagre-report na ang haba ng pila ng Unhappy For You. At punuan na ng ilang mga sinihan. sinihan at punuan. May mga iba man, hindi man puno, pero almost sold out. Ganon. Tapos, kasi siguro hindi mo maiaalis na may mapapatanong, legit ba to na 20M nga? Kasi nga medyo, aminin na natin, medyo no ng Star pagdating sa mga padding. Excuse me, pero ayon ano ba yan? Yun. Ayon kay Alan Jonet, meron daw siyang source na nagsabing mukhang legit naman daw na naka 20M. Sino yan? Alan Jones? Or close to 20M. Kung may padding man yan, siguro mga konti lang. Siguro mga 1M lang. Mga 1M lang. Mga 10M. Mga 10M! Pero hindi, sa totoo lang, nakakatuwa na itong baliktambala ni na Joshua at Julia ay pinipilahan Correct. at pinapanood. So, ibig sabihin, Meron silang following. ang moviegoers naman pala, ang Pinoy moviegoers, talagang meron lang siguro talaga mga hinahanap. At pagka suwak sa kanila, papanoorin, magbabayad sa cinema. Yeah. At least hindi na sayang yung pagsisipag ng dalawa kasi binalita natin ang sipag-sipag nila talaga. Congratulations naman sa Josh Worth Ria. it. Congrats and happy for you. So, we are happy for you. Correct. Happy for you. Ito. Dito naman tayo kay Isko Moreno. Bentang-benta ang paggiling sa broad shows. Paano yung giling na yan? Ito, nasa LA yata siya nung ano. Nasaan yung video niya? Pakita natin. Oy! Ayan. Dahil yung inside pa rin? Oo. Diba? Oo. Sabi niya sa Alden. Iba rin. Oo. Sino kasama niya? Si Alden. Hindi ko malabo. Grabe yung paghagod. Oo, diba? Oo. Ito nga, ayun no, Dying Inside Challenge daw yan nila na Alden. Ka-message ko ka-Viber ko si Yorme. Oo. Yan po, kaya ang hindi daw ng pagtanggap ng mga kababayan natin dito, sa gusto nila, kahit dito sinasabi nila na bumalik ka na. para yung dito sa Maynila, para bumalik ka na. Pero di ba didiretso muna silang Canada? Wala naman sila sa Anaheim, tapos San Francisco, tapos susunod nga yung Calgary, tapos may Edmonton. Yun ang kanila na. Hindi ko alam Siyempre, inaabangan ng pagbabalik ni Yorme. Ayan, ito. Natawa siya. Abangan diba? na. Ayan na. Kalma lang daw, sabi niya. Diba? Sabi niya, kalma. Basta it's organic. Hector. Diba? Okay, yun po. Congratulations. Sparkle. Sparkle. Diba? Binasa mo ni. Okay na yun. Hindi na-report ko lang si Yorme. Tama naman. Wala ka report na iba. Kasama rin mo dyan ng Juliver at si Ai, tsaka si Bubay. Yeah. Yan, ito. Julina Magdanal fans, umaray sa exposure ng idol. Bro, bakit? Napako ba? Hindi naman kasi 'di ba todo na rin ngayon ang promo pagpapalabas kasi by next September na yata Parang ito hindi naman siya pinopromote eh. Yun na nga sinasabi nila kaya para nagre-react naman yung mga fans Actually, kasi trending siya sa X. nakatutok daw yung promotion lang kundi dito sa ligawan ni na Janine, Jericho ganyan ay si Jody na siya isa sa mga bida talaga. May sarili, kumbaga. Nandiyan dyan pang Albert Martinez. May Edo Manzano ka. May Maricel Soriano ka pa. Diba? So parang naghahanap ngayon dahil nung pinakita din daw yung teaser trailer, parang kakarampot ilang segundo lang daw nakita. Parang Tapos sabi nga sa Twitter, wapa talk, wapa dialogue. 3 seconds lang daw. Oh, yun. So nagre-react ang mga fans naman ni Julina. Na in all fairness, si Julina naman nung 90s, isa rin naman sa mga sumikat yan. Kaya naghahanap siguro sila. Nila ng pera yan sa Star Cinema. Oo. Irespito si Julina. Kala ko espiritu. Irespito daw. Irespito si Julina. Oo. Lalo na ngayon, di ba? Yung mga Hindi bida. nga domination sa report sa TV Patrol. Di ba? Yung mga bida, dahil ito na ating
Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayo umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Yes, dahil hindi ninyo po yan pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7, siguradong solve ka dito. O, alam mga ka-Ugbo. Ugbo 24/7! Ba't ganyan ka? Ano ba? Di ba ganun? Ganun ba? Ano ginawa ko ganon? At least hindi ganon. Ito po, mga kamarites, ang hottest item of the week. Jericho Rosales, umaming dating na sila ni Janine. Kamuna, PhD. Bago si Prom. Okay, naganap ang pag-amin na to sa naging media ko ng Lavender Field. Tama ba? May field. Oo, Lavender Fields. Although wala tayo dito sa press con, pero nabalitaan natin. Siyempre, napanood natin. breaking news yan. Napapanood natin sa mga pinost na video. So medyo na rose si Jericho. And in all fairness to you, Echo, umami naman siya. Hindi na siya Tumpik-tumpik. pa-arty-arty pa, etchos ligoy-ligoy, pa. Sinabi niya na getting to know stage sila ni Janine at dating. Dating daw. Dating stage. Alam mo, itong in a way, ginagamit na talaga natin dito yung word na dating. Dati hindi, aminin natin. Yung mga spotting. Spotting yun eh. No? Spotting ba? Iba naman yung spotting. Ano yun? Para sa ano yun? Para ka naman Fabella Spotting si Hospital. Echo. ano ka Ito naman. Fabella Hospital. May pasyente Hindi. nagsispotting. Gusto ko lang sabihin, total ginagamit natin yung dating na word kapag nalilink. Kasi usually Korean ang gumagamit ng word na dating. At sa Korea, scandal yan. I mean, hindi naman yung scandal na makakancel ka, hindi ganon. Pero pag sinabing dating sa Korea, ibig sabihin magjowa na, ha? Sa Korea. Sa Korea. So, Oo. dito ba? Ganun din ba? Kung nandun ako, tatanungin ko si Echo, magpa-follow up ako. So, Echo, ang dating ba? Kasi sa Korea, kung sa Korea ginagamit yan at sila na. So, kung dito ba, ang ibig bang sabihin ng dating nyo ay... Kayo na. Nagde-date pa lang kayo, pero wala pang aminan, o wala pang pag-amin, ay wala pang Wala pang relasyon. Oo, wala pang official na. Pero alam ko, tayo na. ako hindi naman ako taga-Korea. Pero alam ko pag dating, parang hindi pa. Hindi pa. Sa atin. Sa atin. Sabi kasi ni PH sa Korea ganon. Sa Kaya Korea ang problema kasi- nga wala tayo sa Korea. Kaso ginagamit natin yung termino nila ngayon. Oo. So, ano to, Echo? Kayo na ba or talagang date At saka pala? yes, good words for Janine. Yes. Oo naman. Marami niya sinabi magaganda. At maraming kinilig. At eto rin, si Echo, kung titingnan mo, lahat na naging jowa, may common denominator. Ano? Lahat beautiful. Of course. Kasi pogi naman din si Jericho. Oo naman. Maraming pogi, hindi. Pero siya talaga mula kay Christine Hermosa. Sige. Sino pa? Ewan ko. Ay, hindi nila. May naisip ako pero parang hindi pwede Ay, sabihin. Evangelista. Maganda rin yung alam ko. Bakit hindi pwede? Si Kim, yung naging jowa Iba niya na- talaga. iba lang natin, di ba? Oo. Tapos si Cheska Lito, naging jowa Oo, niya rin to. yes. Tapos, eto nga, kung sakali, si Janine. Yung asawa niya, yung Yun na nga, ex-wife. si Kim. Kim. Hindi ka nakikinig. Ay, Kim pala. Akala ko Kim So, Chu. so kung titignan mo, Kim di ba? Jones. Mahilig talaga si Echo sa magaganda. Pero hindi. Magaganda. At Pero I'm yun, sure matatalino. Eh, Correct. Sa akin naman, mas hanggang may Lavender Fields, tuloy pa rin sila. Pero pagkatapos niyan, Parang sinabi mo din dati yan kay Kim at saka Parang kay tinuldukan Paolo. mo naman. what naman. remains to be seen? Diyos ko, what else is new? Pero Ay, parang pero okay maganda- kay Lotlot. Yes. Ito. Dahil mismo si Lotlot Ikaw. sinasabi niya na natutuwa siya sa mga nakikita niya at nababalitaan niya. At parang approve naman sa kanya ang ginagawang panliligaw, especially that getting to know each other stage na yan. May disapprove ba siya? Ha? Ay, speaking of Lotlot, May magiging disapprove special talaga. guest po natin siya dito sa Marites. Okay. Balot, alam mo na. approve So at siya. least approve kay Lotlot, bongga yan. Eh di, wow. Okay. Yan po mga artes sa ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Congratulations! O diba? Oy! Kulang pa ba ang aming pabaw na chika, mga kamarites? Sige, go! Kung gano'n, maaari na kayo mag-enroll ng membership sa aming channel bilang mga certified marites. Magkakaroon kayo ng access sa aming mga budget emoji for as low as 99 pesos. Kung gusto ninyo naman ng exclusive at early access sa aming mga content, pwedeng-pwede rin bilang mga Dean's Lister. Kaya ano pa mga iniintay ninyo, mga kamarites? Mag-avail na kayo.
Eto, Congressman Lani Mercado, anak na sina Congressman Brian at Congressman Jolo, sabay-sabay nagtapos ng kanilang master's degree, Mr. Fu. Oo nga, actually, nung pinost ni Kong Lani, akala ko, umatin siya ng graduation ng anak niya. Yung pala. Sabay-sabay sila. Sabay-sabay pala silang tatlo. Ayan o, we took it to the next level. Finally, after 2 years, we acquired our master's degree in sustainable leadership and governance at De La Salle Dasmariñas. Congrats, batch 2024 at congrats mga anak. Brian Revilla and Jolo Revilla. Ang sayo. Nakaka-proud din. Proud naman. Tsaka ang nakakatawa kasi di mo magkakasama sila sa Congress, silang tatlo. O tapos, nung kumuha ng master's degree, sabay-sabay rin silang tatlo. Siyempre, kailangan nila yun. In fairness naman, yun naman na nakakatawa, yung parang, sumabak sila sa politika, karinin na talaga nila. It's all in the family. Oo. Tapos, syempre, nag-message din sa kanila si Senator Bong. Ang sabi niya, pinahanga mo na naman ako, mama, sa dedikasyon at pagsusumikap na nagbunga sa panibagong mong tagumpay na ito. Pero sa totoo lang, hindi na ako masyadong nagulat dahil kitang-kita naman na may pinagbanahan ng ating mga anak. Ang bilis, no? Ganun pala magsalita si Senator. Ganon, tang twister. Ninuuna talaga, akala ko, props ni Kong Lani lang yung yung nakatoga. hat. Masaya na kasi buong pamilya nila, may doktor, may abogado. May abogado, diba? oo. So, In fairness. may magiging doktor na very soon. Yung isang girl Congratulations nila. naman. Congratulations Diba? sa Revilla Revillas. family. Ito, Jeneline Mercado, fake news na, bumirma na sa ABS-CBN. Yes, kanina yan lumabas. Ay, naku. Pero naglabasan na naman, pati si Jeneline nakatayo, may hawak na bulaklak, at tapos May photo pa? sa background niya ay ABS-CBN logo. So talagang pwede mong isipin na, totoo ba to? Confirm ba to? Legit ba to? Pero naging maagap naman ang management ni Jeneline na Agad-agad. Agila Entertainment para itangge ang lumalabas na balita na naman na siya ay pumirma na sa ABS-CBN. At ito ang nakakatawa. Yung picture na ginamit, pinalitan lang yung, napakahuhusay talaga ng mga editing, pinalitan lang yung background na ABS-CBN. Dati yon GMA background. Kung saan pumirma si Jeneline ng kontrata sa GMA noong 2019. So, ibig sabihin, 2019 yung photo. Yes. Contract signing talaga, pero sa GMA, ang ginawa ng netizen, binura yung GMA sa likod. Ginawang ABS-CBN logo. Tapos nalaman ko na, ewan ko kung totoo to, or kung itatangge, or hintay na lang natin kung mangyayari. Dahil parang baka weeks from now, pipirma na daw si Jeneline sa GMA. GMA? Oo, sa GMA. Tapos parang balita ko rin, parang kung si Jeneline daw, talaga gusto pa rin. GMA pa rin. talaga. Siguro dahil nga, kapuso naman siya talaga ever since yun. Tsaka yun ang statement na nilabas nila noon, di ba? Na hanggat maaari, gusto nila, di ba? Kapuso GMA pa rin. Baka nagkaayos-ayos na, baka nagkasundo na, kung, syempre, hindi naman natin pwedeng itangge. Kasama din dyan yung mga talent fee and everything. Tapos ang ABS-CBN naman daw, parang nakapokus sila ngayon sa kanilang mga, siguro sa mga bago din nilang mga contract stars. Yun. Okay, so, hindi po totoo ang balita. Abangan na lang natin kung saan talaga siya pipirma kung weeks from now, about next week. Ang balita ko nga, from a reliable source, ay sa GMA. The GMA, welcome back. Yes. Mismo. Ito, favorite. Nangati ako doon, ha? James Blanco, kasing borta na ang dalawang anak. Say ng netizens, para lang sila magkapatid. Oo naman! Diba? Ayun ang anak niya ay sina Inigo at Sebastian. In fairness naman kay James Blanco, diba, hindi talaga nalalayo ang kanyang itsura sa kanyang mga anak para lang silang magkakapatid. Pero fresh na mga katawan ng mga anak. Fresh naman yung kay James, Marunong ka bang tumingin? Huwag ka. Pwede na yan. Ay, Freshness pa yan. Hindi papasang. Oo. Pwede pa yan. But anyway, pero in fairness yung mga maraming artistang lalaki na yung mga anak nila para lang nilang kapatid. Kahit naman si Wendell Ramos Di ba yung anak din niya? Lalo na si Wendell ngayon na nag-lose ng weight. Hindi naman nalalayo yung itsura nila na para lang sila magka-edad. Di ba? Kilala mo si Wendell. Crush ko yun. Ako pa rin si Wendell. Ay, tsaka ito, love dito si Wendell. Love ko si Wendell. Yan, tsaka yan, tignan mo. O, titingnan natin. Tinignan na namin. Ano na? Sino? Kasi isa nakatakip. Cute to, cute. Cute yung nasa kanan. Yeah. Hindi, pero pwede na ako sa tatay. Magbalita na lang tayo. Jun, sino choice mo? 1, 2, 3. Wala na. Kaya ito naman,
Sa mga Bini fan to, Bini Gwen. Shock sa fan na kumatok sa room nila para magpa-picture, PhD, ano na. Correct. Ano yun sa kanta nila? Ay, shucks. Ano yun? Ano yun? Ay, shock na serif. Pantropiko, di ba? Pantropiko. Oh, shucks. Paano nga yun? Ano hindi ang tanong ko? Ay, siya, the sheriff! Ano ba ibig sabihin ng pantropiko? Oh. Yun. Island tropical. talaga. Okay. Meron kasi doon na lyrics na, ay, shucks. Ito kay Gwen, ano. Yes, tropical PhD. daw Kaya kasi. ayan, nag-post si Bini Gwen, I think sa ex siya nag-post, na yun nga, sa room daw nila, may kumatok para magpa-picture na isang fan. So, ito na yung talagang tinatawag natin na privacy naman na talaga. Invading your At sa privacy. pagkakataon na ito ay marami naman na ang pumanig kay Bini, sa Bini o kay Bini Gwen na hindi na tama. Totoo naman yun. Totoo naman. Oo. As in, kwarto sa hotel, ganun? Hindi, sa backstage. Ay, Kung saan saan sila yun? nag-perform. No. Saan I think, yan? kasi nasa sila ngayon nasa ibang bansa. Oo. Meron silang Accommodation. Tour. concert tour. Doon kung saan sila, I think baka hotel ito, Kaya na nga. kung saan sila naka-check-in. grabe naman. Oo, Ay, hindi yes. doon sa stage. Kasi nakita kong nag-ano sa kanya si Lea Salonga Parang inagrihan siya. Hindi, lalo naman OA yun kung sa hotel accommodation. OA na yun. So, na yun. Dapat yun. may bodyguard. So, sa part na yun, medyo too much naman na talaga yun. Saka siguro po talaga, sabi nga nila, they allow naman magpa-photo, magpa-picture, kung makita sila somewhere, public, walang problema. Pero- pero yung namang Nagpapahinga na. pribado na at nasa room na nila, di ba, hindi na po tama yan. Wag sa ganon, yung mga hotel accommodation o kaya sa bahay. Naku, wag niyo pong gagawin. Kaya pala gano'n na rin yung very vocal si Lea Salonga sa pagsasabing foul na yun. Yun ang pagkasabi niya eh. Kasi akala ko doon sa backstage nangyari kasi Lea Salonga, di ba dati nagkaroon ng ganyang experience. Pero sa hotel na pala. Kaya very good. Well. Bini Gwen. Kasyokot ko yun. Alam niyo. Ay, shucks. Hindi, tsaka dapat yung mga organizers ng concert nila, sa abroad, dapat may mga bodyguard doon nagbabantay na. Usually meron, di ba? Baka naman dapat, kasi diba? natulog na rin. Baka Ay, gabi na. ayaw ni Direk Laurel. Kasama siya eh. Siya nagbi-video, nakita ko eh. Kaya mo sila. Kaya na nila yan. Ay, So, shit eto, the Sherry. Sa mga sumunod version ng Horizon, may iba't ibang version. Proponito. Ay, maganda yan. Kasi despite na napakamahal pala nung Pinoy rin royalty, kanta ng boyfriend yan nung Pinoy 70s, rin 80s. yan. Pinoy ito! Oo. Oo, yan ABS-CBN na. Yes. Tapos, translate nila into different versions. May Korean, Japanese, Chinese, Chuchu. Pero yung chorus na linya, yung sumayaw sumunod, Pilipino nilang kinanta. VST and Company. Boyfriends. Boyfriends ba? Oo, boyfriend. Tapos, sorry. ang mahal yata nung sa royalty nung ano na. Posible kasi Oo. ang tagal na niyan. Until now, sikat pa rin siya. So, kinanta nila, pinano, ang ganda lang, nagta-trending siya sa iba't ibang versions. Cutie mga boys, ha? Yeah, mga ano rin yan. Ay. Ano? No. At mga ano? Nakabitin ako doon. Oo, di ba? May review ka na naman. Ano yan, Ambet? Mga ano rin yan? Talk straight! Bakit napainom ka? Eto. Yan, mamaya ako. Oh, anyway, we already have 1.2. Uy! Thank you. Thank you po sa inyo. Ito, show ni Willie Villame. Hindi raw totoong tsugi na PhD. Yes, di ba actually, blind item mo na nung una. Hanggang sa pinangalanan na rin, kailan lang naman tong show ni Willie Wala na. pa yan. Ano ba title na yun? Will Will to to Win. Win. Oo, kailan lang, parang Isang buwan mahigit na. isang buwan pa lang Yeah, yan sa ere. yeah. Yan. So, ngayon ang balita, kay Chuchugiin na raw. Ang may balita na dapat yata 1 year ba o 2 years ang kontrata, parang 6 months na lang daw. May ganon. Tapos may nagsasabi din na parang di naaabot ng 6 months. Kasi daw, yung rating parang 1% lang yata. 1.3 ang nakita ko. Yung at pinakahuli at pinakamababa. Oh, yun nga. So, nasa 1 talaga, sabi, ang rating. Pero, itinanggi naman ito ng isang executive ng TV5 sa X at sinagot yung parang ni-repost niya yung news item regarding the show. Tapos sinagot niya ng no, not true.
Lino. True. So, siguro hindi naman, siguro naman bibigyan pa nila yan ng pagkakataon na pumick up pa. Kasi in all fairness naman, bago pa rin naman. Gagawa pa ng strategy yan kung nagkakaroon man ng Yes. problema. Gagawa na ng strategy yan para maiangat. Hopefully. Diba, Ambet? Wala ako sinasabi. Pero alam mo na yung horizon. Okay, mga Marites. Sumagot ako, Ano? Ano? Ano na? Ha? Go! Okay. Yan po sa ang ating isang linggong chismis mula sa Marites University! Abangan! The Who.